After 6 years, nakakuha na kami ulit ng SALN ni dating Ombudsman Samuel Martires. Gaano nga ba siya kayaman? So quick recap lang, ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth po or SALN ay isang dokumentong naglalaman ng summary ng yaman at pagkakautang ng isang public official. At nakilala po si Martires bilang ombudsman na nag-restrict ng access sa mga SALN under his office. Sa pananaliksik ng Rappler, nakita po namin na tumaas ng mahigit 20 million pesos ang yaman nitong si Martires mula 2018 to 2024 or 6 na taon niya sa pwesto. Mayroong 57 million na net worth or yaman itong si Martires nang ma-appoint po siya ni Duterte ng 2018. By 2024 or pang-6 na taon niya po sa pwesto, nasa 78 million pesos na po ang kanyang yaman. Side note, hanggang 2025 po nag-serve as ombudsman itong si Martires pero next year pa po available ang kanyang SALN for 2025. Ang nasa likod po ng pagtaas ng yaman ni Martires ay yung mga cash niya. Kasama po dyan yung mga bank deposits at iba pa. Nang pumasok po as ombudsman si Martires ng 2018, nasa 31.9 million pesos po ang declared na cash niya. Pero by 2024, nasa 48.3 million pesos na po. Ang explanation po sa malaking cash ni Martires ay dahil po sa kanyang retirement at pension bilang dating Associate Justice ng Sandigan Bayan at Supreme Court. Bukod po sa cash, yung pinakamalaking bahagi ng yaman ni Martires ay dahil sa kanyang corporate shares. 20 million po ang declared niyang corporate shares ng 2018 tapos tumaas ito to 23 million pesos by 2024. Bukod sa pera at mga alahas, interesting din na may mga declared na guns or firearms itong si Martires. Pareho sila ng appointing authority niya na si Duterte. Nasa 350,000 pesos po ang worth ng mga baril na idineklara nitong Martires sa kanyang SALN. Bukod po sa mga personal property katulad ng cash, alahas at mga baril, meron din pong idineklarang mga real properties o mga bahay at lupa itong si Martires. From 2018 to 2024, hindi nagbago. 6 ang idineklarang bahay at lupa ni Martires na matatagpuan sa Quezon City, sa Rizal, sa Samar at sa Baguio City. 1.5 million pesos lang ang amount nitong mga real properties ni Martires dahil yung 3 po sa 6 ay inherited o pamana sa kanya. Under SALN rules kasi, hindi po kasama sa bilangan ng yaman yung mga inherited o yung mga pamanang properties sa iyo dahil wala ka namang inilabas na pera para sa kanila. Bali, ang PEG ay nakadeclare lang po itong mga pamanang property for transparency pero hindi po sila kasama sa bilangan. Base rin sa SALN ni Martires ay wala raw siyang pagkakautang at wala rin daw siyang business interest sa kahit anumang kumpanya. Sa SALN, kasama rin po sa declaration ang mga kamag-anak mo sa gobyerno. Kaya inilista ni Martires ang kanyang anak na si Joseph Angelo na dating nagtatrabaho bilang Head Executive Assistant sa Office of the Ombudsman at ngayon, as of 2025, ay nagsisilbi na po bilang Undersecretary sa Department of Agrarian Reform. Again, remind ko lang kayo na napaka-importante po ng SALN para makita ng mga tao at ng publiko kung gaano kayaman ang mga public official natin. Anong purpose nito? Para makita po natin kung yung mga properties o mga ari-arian nila ay tama lang po at naayon doon sa kanilang kinikita bilang mga public official. At kung may mga questionable po na pagtaas sa kanilang mga yaman, may mga hindi po ma-explain na property, ito po yung mga nagiging lead ng mga opisyales para imbestigahan. Ngayong may bago na pong ombudsman, wala na pong visa yung memorandum ni Samuel Martires na nagre-restrict ng access sa mga SALN na pwedeng i-request sa Office of the Ombudsman. Nasisilip na po ulit ng publiko tulad ng isang journalist na katulad ko ang mga SALN na matatagpuan sa Office of the Ombudsman, kasama po dyan ang mga SALN ng Presidente, ng Vice President at mga head po ng Constitutional Commissions. Pwede i-request ang mga nasabing SALN sa Office of the Ombudsman at pwede po kayong bumisita sa website nila para sa kumpletong detalye.